Naramdaman ko ang hapdi ng mainit na singaw mula sa kumukulong sabaw sa aking mukha, ngunit mas nakapapaso ang lamig ng katotohanang unti-unting gumagapang sa aking gulugod. Ang kusina ng aking mansyon, na pinalamutian ng mga mamahaling marmol at mga kagamitang inangkat pa mula sa ibang bansa, ay biglang naging tila isang masikip na kulungan. Hawak ko ang isang mahabang sandok na yari sa kahoy. Dahan-dahang hinahalo ang malapot na sarsa ng kare-kare. Ito ang paboritong pagkain ng asawa kong si Baste. Sa bawat pag-ikot ng sandok, nadarama ko ang bigat sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Mayroong mali. Isang malaking pagkakamali na nagbabadya sa loob mismo ng tahanang ipinundar ko ng aking dugo at pawis. Ako si Reyna. Hindi ako ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Nagsimula ako sa paglalako ng mga kakanin sa mga maalikabok na kalsada ng Quiapo, nakikipagsapalaran sa init ng araw at ulan, hanggang sa unti-unti kong naitayo ang aking sariling negosyo sa pagbili at pagbebenta ng mga malalawak na lupain at bahay. Ang lahat ng karangyaan sa aking paligid ngayon, ang malalaking aranya na nakasabit sa aming sala, ang mga muebles na yari sa pinakamatibay na kahoy ng Nara, at ang malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na sampaguita, at ilang-ilang dito sa isang eksklusibong nayon sa Maynila, ay bunga ng aking walang patid na pagtitiis. Marami akong isinakripisyo, ngunit sa umagang ito, ang lahat ng yaman na ito ay parang walang halaga. Nitong mga nakaraang araw, napansin ko ang isang nakababahalang pagbabago sa kilos ng mga tao sa loob ng bahay na ito. Si Baste, na madalas ay walang pakialam at laging nakatutok sa kanyang mga bisyo, mga sugal, at pansariling kaligayahan, ay biglang naging labis na maalalahanin. Kaninang umaga lamang, niyakap niya ako mula sa likuran, habang ako ay naghihiwa ng mga gulay para sa aming pananghalian. Ang kanyang mga labi na dumampi sa aking pisngi ay malamig na parang yelo, at ang kanyang mga salita ay tila sinaulo mula sa isang dulaan sa entablado. Sabi niya ay wag daw akong magpapagod, at pinuri niya ang aking sipag at pagiging mabuting asawa. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, bihira siyang magbigay ng papuri na walang hinihinging kapalit na salapi upang ipambayad sa kanyang mga pagkakautang. Mas nakapagtataka pa ang ina ni Baste, si Doña Asuncion. Siya ang tipo ng biyenan na hindi kailanman itinuring nakapantay ang isang tulad kong nagmula sa hirap. Sila ay bahagi ng isang lumang pamilyang mayaman na naubos ang kabuhayan, ngunit naiwan ang matayog na pagmamalaki. Para sa kanya, ako ay isa lamang mangmang na nagkaroon ng swerte sa pera, isang kasangkapan upang maibangon ang kanilang bumagsak na pangalan. Palagi niyang pinupuna ang aking pananalita, ang aking simpleng pananamit, at kahit ang paraan ng aking pagtawa. Ngunit kahapon, habang ako ay nagdidilig ng mga halaman, nilapitan niya ako sa hardin, hinaplos ang aking buhok, at sinabing ako raw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanilang pamilya. Binanggit pa niya ng may pambihirang lambing ang tungkol sa mga titulo ng lupa na nakapangalan sa akin, na tila ba iyon ang tunay niyang hinahaplos at hindi ang aking buhok. Ang kanyang tinig ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay parang sa isang buwitring nag-aabang ng malalagutan ng hininga. Habang patuloy kong hinahalo ang niluluto, narinig ko ang mahihinang yabag mula sa hapagkainan. Nakita ko si Mina, ang aming kasambahay na tubong probinsya ng Samar. 3 taon na siyang naninilbihan sa akin. Siya ay masipag, tapat, at madalas kong kakwentuhan sa mga gabi na hindi umuuwi si Baste at iniiwan akong mag-isa sa malaking bahay na ito. Ngunit ngayon, ang kanyang kilos ay kakaiba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang mga baso at plato sa mahabang lamesa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga mata ay palaging nagmamadaling luminga sa paligid, tila mayroong tinatakasan o labis na kinatatakutan. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, mabilis siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring nagpupunas ng lamesa. Namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo, kahit na napakalamig ng simoy ng hangin sa loob ng bahay dahil sa makina. Nais ko siyang lapitan at tanungin kung may nararamdaman ba siyang sakit, ngunit naunahan ako ng pagpasok ni Baste sa kusina. Bagong ligo si Baste, suot ang paborito niyang mamahaling barong at pantalon na formal. Muli siyang lumapit sa akin at huminga ng malalim, inaamoy ang niluluto ko. Napakabango talaga ng luto ng aking mahal na asawa. Sayang at hindi ako makakasabay sa pananghalian, malambing na wika ni Baste. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin kundi sa bintana, tila may hinihintay. May biglaan akong biyahe patungo sa malayong lalawigan para sa isang usaping pangnegosyo. Siguro ay aabutin ako ng 2 o 3 araw doon.
Tumango lamang ako, pinipilit na ngumiti kahit na bumibigat ang aking pakiramdam. Mag-ingat ka sa biyahe mo, tatawagan na lang kita mamayang gabi. Tinitigan niya ako sa mga mata. Isang mahaba at malalim na titig na nagpatayo sa mga balahibo ko sa batok. Ikaw ang mag-ingat, Reyna. Dito ka lang sa bahay. Wag na wag kang aalis. Maraming masasamang tao sa labas. Ipinagbilin ko na rin sa mga guwardiya sa labas ng tarangkahan na wag kang palabasin ng walang kasama. Mayroong matinding diin sa kanyang mga huling salita. Parang isang babala o isang banta. Hindi ko mabatid, ngunit ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bakit kailangan niyang ulit-ulitin na huwag akong aalis ng bahay? At bakit kailangan pang mag-iwan ng utos sa mga bantay? Nang lumabas si Baste upang kuhanin ang kanyang mga gamit sa itaas, naiwan kaming muli ni Mina sa kusina. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa, pilit na iwinawak si ang kaba sa aking dibdib. Siguro ay pagod lamang ako. Siguro ay nag-iisip lamang ako ng kung ano-ano dahil sa dami ng aking inaasikaso sa opisina at kulang lamang ako sa tulog. Ilang sandali pa, narinig ko ang boses ni Doña Asuncion mula sa pasilyo. Kausap niya si Baste na pababa na ng hagdan. Hindi ko sinadyang makinig, ngunit ang labis na katahimikan ng malaking bahay ay naghatid ng kanilang mga tinig patungo sa akin. Minagalan ko ang paghalo sa kaldero upang hindi gumawa ng ingay. Sigurado ka ba na maayos na ang lahat? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at walang bahid ng tamis na ipinakita niya sa akin kahapon. Opo ina, nakausap ko na ang mga gagawa. Pag alis ko, alam na nila ang mangyayari. Walang makakapansin, sagot ni Baste. Ang kanyang boses ay tila nagmamadali at walang bahid ng pag-aalala. Iisipin ng mga pulis at ng lahat na isa lamang itong masamang aksidente sa kusina. Maiiwan sa atin ang lahat ng yaman, ang mga lupa, at ang pera sa bangko. Masyado na siyang nagiging matalino sa mga gastos natin, ina. Kailangan na nating tapusin ito. Napahinto ako sa paghinga. Nanigas ang buong katawan ko. Nabitawan ko ang sandok. Ang tunog ng pagbagsak nito sa gilid ng kaldero ay tila umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng pagguho ng sarili kong mundo. Mabilis akong yumuko at nagkunwaring nagpupunas ng tumalsik na sarsa sa sahig upang itago ang panginginig ng aking buong katawan. Nanginginig ang aking mga tuhod. Aksidente, pera sa bangko, tapusin ito. Ako ba ang tinutukoy nila? Ang lalaking pinili kong mahalin at ang pamilyang inampun ko ay nagpaplano ng aking kamatayan. Ngunit ang mga kasinungalingan ay mabilis na nabubunyag kapag ang buhay na ang nakataya. Bago pa man ako makatayo at makapag-isip ng maayos, naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking braso. Paglingon ko, nakita ko si Mina. Nakaluhod siya sa sahig sa tabi ko. Umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay umaagos na parang ulan sa kanyang namumutlang pisngi. Hinila niya ako pababa upang magpantay ang aming mga mukha sa likod ng malaking lutuan. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa aking balat dahil sa labis na takot at pagpapanik. Ate Reyna, pabulong niyang sabi. Ang kanyang tinig ay nanginginig at halos hindi makahinga. Kagabi, narinig ko sila sa aklatan. Narinig ko ang lahat ng plano nila. Hinawakan ko ang kanyang malamig na mga kamay, pinipilit na pakalmahin ang aking sarili kahit na gusto ko nang sumigaw. Anong narinig mo, Mina? Sabihin mo sa akin ang totoo, parang awa mo na. Tumingin siya sa pintuan ng kusina. Nanlalaki ang mga mata. Sinisigurado na walang nakikinig at wala pang pumapasok, bago muling ibinaling ang kanyang nanginginig na mukha sa akin. Plano nilang patayin kayo ngayong araw, ate. Binayaran ni Kuya Baste ang isang lalaki na paluwagin ang tubo ng tangke ng gas sa maliit na imbakan sa likod. Mamaya, pag-alis ni Kuya Baste, uutusan kayo ni Doña Asuncion na pumasok doon upang kumuha ng mga lumang dokumento. Pagsindi ninyo ng ilaw, sasabog ang buong kwarto. Wala kayong kawala. Ate, babantayan kayo ng mga guwardiya sa labas para hindi kayo makatakas. Kailangan na nating humanap ng daan palabas. Ngayon na, bago pa tayo abutan ni Doña Asuncion dito, parang piniga ang aking puso. Ang tahanang ito, ang paraisong ipinundar ko para sa amin, ay naging isang napakalaking hukay na naghihintay na lamang na lamunin ako ng apoy. Wala akong kakampi kundi ang isang hamak na kasambahay. Ang mga guwardiya sa labas ay hawak ni Baste. Ang biyenan ko ay nagmamasid sa loob. Kung totoo ang sinasabi ni Mina, wala na akong ligtas na daan palabas. Sa mga sandaling iyon,
nakarinig ako ng matatalim na yabag ng sapatos na palapit sa kusina. Ang pinto ay unti-unting bumukas. Paano kami makakatakas sa bitag na ito nang hindi napapansin ng demonyong nakangiti na papasok na ngayon sa pinto? Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Asuncion. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit may diin, tila isang reyna na nag-iinspeksyon ng kanyang nasasakupan. Mabilis akong tumayo. Pinilit na itago ang panginginig ng aking mga kamay sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa isang basahang basang-basa ng tubig. Si Mina naman ay mabilis na kumuha ng walis, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa takot na mabasa sa kanyang mga mata ang aming nalalaman. Huminto ang matanda sa gitna ng kusina. Suot niya ang isang mamahaling bestida na yari sa pinong seda at ang kanyang leeg ay napapalamutian ng mga perlas na binili pa namin sa isang subasta gamit ang sarili kong pera. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa buong silid. Sinusuri ang bawat sulok bago tuluyang huminto at tumitig sa akin. Reyna, Hija, malambing na tawag ng matanda, ngunit ang lambing na iyon ay wari ilason na nakabalot sa pulot. Bakit parang namumutla ka? May nararamdaman ka ba? Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Nilunok ko ang lahat ng takot at pait na bumabara sa aking lalamunan. Sanay akong humarap sa mga tuso at mapanlinlang na negosyante sa mga matataas na gusali sa Makati, kaya't ginamit ko ang lahat ng aking natutunang tapang upang magsuot ng maskara ng pagiging kalmado. Kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa akin upang huwag sumigaw at sumumbat sa kanyang harapan. Wala po, ina. Sagot ko. Pinipilit na palambutin ang aking tinig at bigyan ng pilit ng ngiti ang aking nanginginig na mga labi. Medyo napaso lamang po ako ng kaunti sa tumalsik na sarsa ng niluluto ko, kaya nabitawan ko ang sandok. Nagulat lamang po ako. Tinutulungan po ako ni Mina na linisin ang tumapon na sarsa sa sahig. Tiningnan niya ang sahig, pagkatapos ay muling tumingin sa akin at ngumiti. Isang ngiti na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka sana. Napakaganda pa naman ng iyong kutis. Sayang kung magkakaapeklat. Ang mga babaeng katulad natin ay dapat palaging maingat sa pisikal na anyo. Siya nga pala, nakaalis na ang asawa mo. Nagmamadali dahil mahaba pa raw ang biyahe patungo sa probinsya. Humakbang siya palapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin ng kusina. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng ibong mandaragit na handa akong dambungin. Bago siya umalis, patuloy ng matanda, ang boses ay tila isang malumanay na awit ng kamatayan. Ipinagbilin niya sa akin na pakikuha mo raw ang mga lumang kasulatan ng lupa na nakatago sa maliit na imbakan sa likod ng kusina. Iyong imbakan na madilim na katabi ng labahan. Kailangan daw niya iyon bukas na bukas pag uwi niya para sa isang bagong negosyo. Huwag mo raw ipapakuha sa iba dahil baka mawaglit. Ikaw lamang daw ang nakakaalam kung saan nakalagay ang mga iyon. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang aking dibdib. Ang imbakan sa likod, ang lugar kung saan nila niluwagan ang tubo ng tangke ng gas. Ang lugar na nilaan nila upang maging maapoy kong kabaong. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay patunay sa mga narinig ni Mina. Wala nang puwang ang pagdududa. Talagang nais nilang wakasan ang aking buhay upang manakaw ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumango ako, pinapanatili ang peking ngiti kahit na ang aking kaluluwa ay humihiyaw sa galit. Sige po, ina. Tatapusin ko lamang po itong niluluto ko. Papatayin ko na ang kalan. Tapos ay kukunin ko na ang mga kasulatan. Susunod ko na lamang po sa inyo sa sala. Mabuti. Tumango ang matanda. Tila labis na nasisiyahan na umaayon ang lahat sa kanilang plano at sumusunod ako na parang isang bulag na tupa. Hihintayin ko sa sala ang mga dokumento. Huwag mo nang patagalin, baka makalimutan mo pa. Magpahinga ako saglit habang naghihintay. Nang tumalikod siya at tuluyan ng makalabas ng kusina. At nang marinig ko ang pagkalapag ng kanyang mga paa sa makapal na alpombra sa sala, muling nanghina ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa gilid ng malamig na lababo. Dumaloy ang maiinit na luha sa aking mga pisngi na kanina ako pa pinipigilan. Ang mga taong pinakain ko, dinamitan ko, at binigyan ng marangyang buhay ay tahimik na naghihintay na maging abo ako. Naalala ko noong unang beses na dinala ako ni Baste sa kanilang lumang bahay na halos bumagsak na dahil sa dami ng pagkakasangla. Ako ang nagbayad ng kanilang mga utang sa mga bangko. Ako ang nagtubos ng kanilang dangal sa lipunan. At ito ang igaganti nila sa akin? Kamatayan? Lumapit si Mina
at hinawakan ang aking nanginginig na braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Ate Reyna, kailangan na nating umalis. Ngayon na, pabulong ngunit madiing sabi ni Mina. Hindi tayo pwedeng dumaan sa harap ng bahay. Nakita ko kanina si Mang Tonyo at 2 pang guwardiya sa pangunahing tarangkahan. Binigyan sila ni Kuya Baste ng malaking sobre ng pera bago siya umalis. Sigurado akong bayad sila para huwag tayong palabasin at bantayan ang bawat galaw natin. Kung lalabas tayo doon, ibabalik nila tayo sa loob. Nag-isip ako ng malalim, pilit na pinapagana ang aking utak sa gitna ng matinding takot. Ang aming bahay ay napapaligiran ng mataas na konkretong pader na may mga matutulis na bakal sa itaas. Ang tanging labasan ay ang pangunahing tarangkahan sa harap at ang maliit na bakal na pinto sa likod ng hardin na ginagamit ng mga naghahakot ng basura, ngunit alam kong palagi itong nakakandado. At ang tanging susi ay dala-dala ni Baste sa lahat ng oras. Ang pader sa likod ng sampagwitahan, bulong ko, naalala ang isang maliit na detalye na maaaring maging susi ng aming kaligtasan. Nina, naalala mo ba noong nagpagawa tayo ng kanal dahil bumabaha sa likod noong nakaraang buwan? May bahagi ng pader doon na ginuho at hindi pa tuluyang natatapalan ng simento ng mga manggagawa malapit sa malaking puno ng mangga. Kung makakaakyat tayo sa puno, maaari tayong tumalon sa kabilang bakuran gamit ang mga siwang na iyon. Bakanteng lote ang kabila at direkta iyon sa madilim na eskinita palabas ng komunidad kung saan hindi tayo makikita ng mga guwardiya. Nanlaki ang mga mata ni Mina ngunit mabilis din siyang tumango bilang pagsang-ayon. Opo ate, tama po kayo, pero kailangan nating mag-ingat ng husto. Masyadong tahimik ang paligid sa labas. Baka marinig tayo ni Doña Asuncion kung gagawa tayo ng ingay sa pagtakas. Kailangan natin siyang lituhin, sabi ko. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Pinalitan ng nag-aapoy na galit at determinasyon ang takot sa aking puso. Hindi ako mamamatay sa bahay na ito. Hindi ako magiging biktima ng kanilang kasakiman. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kaligayahang at yamang pinaghirapan ko ng buong buhay ko. Kinuha ko ang aking maliit na pitaka na naglalaman ng ilang perang papel at ang aking mga tarheta sa bangko mula sa isang lalagyan sa kusina at mabilis na isinilid ito sa bulsa ng aking palda. Pinatay ko ang apoy sa kalan, ngunit iniwang nakabukas ang takip ng kaldero upang lumabas pa rin ang amoy ng pagkain. Kinuha ko rin ang aking telepono at tahimik na inilagay sa bulsa. Mina, buksan mo ang radyo sa ibabaw ng refrigerator. Itodo mo ang lakas ng tugtog. Hayaan mong tumugtog ang mga lumang awitin. Magkunwari kang naghuhugas ng mga kaldero at gumawa ka ng konting ingay ng pagkalansing ng mga plato. Kapag narinig mo na tinawag ka ng matanda, sabihin mong pumasok na ako sa imbakan sa likod at kasalukuyang naghahanap. Pero ate, paano ako? Maiiwan ako dito. Baka patayin din nila ako. Umiiyak at nanginginig na tanong ni Mina. Ang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa aking laylayan. Hindi kita iiwan. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Ipinaparamdam ang aking sinseridad, sabay tayong aalis. Iiwan natin ang radyo na nakabukas at ang gripo na tumutulo para akalain niyang nandito pa tayo at abala sa gawain. Dadaan tayo sa pinto ng labahan palabas sa hardin nang hindi gumagawa ng tunog. Bibilisan natin. Ginawa namin ang plano ng may panginginig sa bawat galaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na musika mula sa lumang radyo, sapat upang takpan ang ingay ng aming mga yabag at paghinga. Binuksan ni Mina ang gripo upang tuloy-tuloy na umagos ang tubig sa lababo, lumilikha ng ilusyon na may naghuhugas. Tahimik naming pinihit ang seradura ng pinto patungo sa labahan. Sinalubong kami ng mainit na hangin ng katanghalian nang makalabas kami. Ang araw ay sikat na sikat, sinusunog ang aming mga balat, ngunit ang pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng isang napakalamig at malakas na bagyo. Nagtago kami sa likod ng mga matataas na halaman ng palmera at dahan-dahang gumapang patungo sa likod ng bahay. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas sa aking mga tainga na parang sasabog ang aking dibdib sa anumang sandali. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon na aming naaapakan, bawat tahol ng aso sa malayong bahay ay nagpapahinto sa aming paghinga. Nang makarating kami sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa likuran ng sampagwitahan, nakita ko ang bahagi ng pader na tinutukoy ko. Mababa ito ng kaunti kaysa sa ibang bahagi at may mga nakalabas na bato at siwang sa semento na maaaring tuntungan. Ngunit napakataas pa rin ito para sa isang babaeng tulad ko
na matagal nang nasanay sa komportabling buhay at hindi na sanay umakyat o gumamit ng matinding lakas. Inalalayan ako ni Mina mula sa ibaba, pinatungan ko ang kanyang mga balikat. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas na natitira. Sinugatan ang aking mga kamay sa magagaspang na bato. Binaliwala ang matinding hapdi ng mga gasgas sa aking mga binti nang sumabit ako sa mga nakausling alambre. Nang makasampa ako sa itaas ng malapad na pader, huminga ako ng malalim, lumingon sa ibaba at iniunat ang aking mga braso upang hilahin si Mina paakyat. Subalit, bago pa man maabot ni Mina ang aking nanginginig na mga kamay, narinig namin ang isang nakakabingi at galit na sigaw mula sa loob ng bahay. Boses iyon ni Doña Asuncion at nanggagaling iyon sa direksyon ng kusina na aming nilisan. Sumunod ang matinding tunog ng pagkabasag ng mga plato na tila inihagis sa pader at ang malalakas na yabag ng mga guwardiya na mabilis na tumatakbo papasok sa hardin upang tumugon sa sigaw ng matanda. Nahuli na ba kami? At paano ko maililigtas ang kaisa-isang taong nagtapat sa akin ng katotohanan kung ang mga guwardiya ay papalapit na sa aming pinagtataguan? Umiiyak at nagmamakaawa ang mga mata ni Mina habang nakatingala sa akin. Narinig na namin ang kaluskos ng mga matitigas na sapatos ng mga guwardiya sa mga tuyong dahon sa hardin. Wala nang oras para mag-isip o magdalawang isip. Ginamit ko ang natitirang lakas sa aking buong katawan, ibinaon ko ang aking mga tuhod sa magaspang na semento ng pader, at hinigit ang nanginginig na mga kamay ng aking kasambahay. Naramdaman ko ang pagkapunit ng balat sa aking mga palad, at ang pagdaloy ng mainit na dugo, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Nang makasampa ang kalahati ng katawan ni Mina sa pader, narinig namin ang malakas na sigaw ni Mang Tonyo. Nandoon sila sa likod ng mga sampagita. Hulihin ninyo, sigaw ng matandang guwardiya, ang boses ay puno ng galit at pagbabanta. Bago pa man maabot ng mga kamay ng guwardiya ang paa ni Mina, buong lakas ko siyang hinila papunta sa akin at sabay kaming nahulog sa kabilang panig ng mataas na bakod. Bumagsak kami sa masukal na bakanteng lote. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga matutulis na bato at matataas na talahib sa aking mga binti at likuran. Suminghap ako dahil sa matinding pagkakabagsak na tila naglabas ng lahat ng hangin sa aking baga, ngunit alam kong hindi kami maaaring manatili doon. Tumayo tayo, Mina, bilisan mo, pabulong kong utos habang tinutulungan siyang makabangon. Tumakbo kami ng walang lingon-lingon, sinusugatan ang aming mga sarili sa mga dawag at nagtataas ang damo hanggang sa makarating kami sa isang maliit at madilim na eskinita. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso, piniritong tuyo, at mabahong kanal, isang malaking kaibahan sa amoy ng mga mamahaling bulaklak sa aking inabandonang mansyon. Subalit sa mga sandaling iyon, ang mabahong hangin ng eskinita ang pinakamasarap na hangin na langhap ko dahil ito ang hangin ng kalayaan. Patuloy kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa isang malaking kalsada. Pumara ako ng isang pampasaherong jeep na siksikan sa mga tao. Sumakay kami sa pinakadulo, nakayuko at itinatago ang aming mga mukha. Ang aking mamahaling palda ay puno ng putik at punit-punit. Ang aking buhok ay buhol-buhol. Tiningnan ko ang mga taong kasabay namin sa loob ng sasakyan. Mga karaniwang manggagawa, mga nagtitinda, mga estudyanteng pagod. Ilang oras lamang ang nakalipas, ako ay isang reyna sa sarili kong palasyo. Nagluluto ng masarap na tanghalian para sa asawang akala ko ay nagmamahal sa akin. Ngayon, isa na lamang akong pugante na tumatakas mula sa sariling kamatayan, habang umaandar ang diep at humahampas ang mainit na hangin sa aking mukha. Doon na nagsimulang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako umiiyak dahil sa nawalang kayamanan. Umiiyak ako dahil sa lalim ng pagkakanulo. Paano nagawa ni Baste ito? Ang mga gabing magkatabi kami sa kama. Ang mga pangako niya sa harap ng altar, ang mga halik at yakap niya kaninang umaga, ang lahat ng iyon ay isang malamig na kasinungalingan. Wala siyang nakita sa akin kundi isang kaban ng yaman na kailangang dambungin. At si Doña Asuncion, ang babaeng binigyan ko ng dangal at karangyaan, ay siyang nagplano kung paano ako magiging abo. Naramdaman ko ang pagpisil ni Mina sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng takot ngunit may kasamang malalim na awa para sa akin. Ate Reyna, ligtas na tayo, bulong niya habang iniaabot sa akin ang isang panyo na galing sa kanyang bulsa. Mayroon po akong inuupahang maliit na kwarto sa labas ng Maynila. Hindi po nila alam ang lugar na iyon dahil ginagamit ko lang iyon tuwing araw ng aking pahinga at minsan ay tinutulugan ng aking mga kamag-anak mula sa probinsya.
Doon muna tayo magtago. Tumango ako at nagpasalamat. Pagkalipas ng 2 oras na pagbabiyahe at paglipat-lipat ng masasakyan, narating namin ang isang masikip na komunidad. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kinalawang na yero. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada, ang malakas na tugtog mula sa mga kapitbahay, at ang iyak ng mga sanggol ay pumuno sa paligid. Pumasok kami sa isang napakaliit na kwarto na halos walang gamit kundi isang manipis na higaan sa sahig at isang lumang bentilador. Dito, sa loob ng mainit at masikip na kwartong ito, napagtanto ko na ang pag-iyak ay hindi magbabalik ng aking buhay at hindi magpaparusa sa mga taong nagtaksil sa akin. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang kalungkutan sa aking puso ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Hindi nila ako mapapatay ng ganun-ganun lamang. Ako ang nagtayo ng aking imperyo mula sa wala. At ako rin ang may kakayahang bawiin ito at durugin sila hanggang sa huling sentimo. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik na nagdasal na sana ay gumagana pa ito. Hinanap ko ang numero ni Abogado Macaraeg. Siya ang pinakamagaling na abogado sa larangan ng mga lupa at negosyo. At ang kaisa-isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan dahil siya ang sumama sa akin mula pa noong nagsisimula pa lamang ako. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng lihim ng aking mga negosyo at mga nakatagong yaman na hindi ko ipinaalam kay Baste. Nang sagutin niya ang tawag, ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nangyari mula sa umpisa hanggang sa aming pagtakas. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ng matandang abogado sa kabilang linya. Senyora Reyna, ito ay isang napakabigat na krimen, wika ni Abogado Macaraeg. Ang boses ay puno ng seryosong pag-aalala. Ngunit kung babalik kayo ngayon at magsusumbong sa mga pulis nang walang sapat na matibay na ebidensya maliban sa salita ng inyong kasambahay, babaligtarin nila ang sitwasyon. May koneksyon ang pamilya ni Baste sa mga may matataas na katungkulan. Sasabihin nilang nawawala ka sa katinuan. Ang kailangan nating gawin ay ipitin sila sa sarili nilang bitag. Kailangan mong manatiling patay o nawawala sa kanilang paningin. Ano ang ibig ninyong sabihin, abogado? Tanong ko. Ang aking isip ay nagsisimula ng maghabi ng mga plano. Pipigilan natin ang lahat ng daloy ng iyong pera, sagot niya. Ipapasara ko ang lahat ng iyong mga bangko at ipapatigil ang paggamit ng mga tarheta. Hahayaan natin silang mag-isip na nagtagumpay sila sa pagkawala mo, ngunit mararamdaman nila ang unti-unting pagkasakal kapag nalaman nilang wala silang makukuhang ni isang kusing. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya na nagpaplano silang patayin ka at nakawin ang iyong yaman. Kailangan natin ng taong makakapasok sa loob ng iyong bahay upang magmanman. Sumang-ayon ako sa kanyang plano at ibinaba ang telepono. Nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Haharapin ko sila hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang batas at ang sarili nilang kasakiman. Naputol ang aking pag-iisip nang buksan ni Mina ang isang maliit at lumang telebisyon sa sulok ng kwarto upang makinig ng balita. Lumitaw sa malabong iskrin ang pamilyar na harapan ng aking malaking mansyon. Maraming mga mamamahayag at pulis sa labas ng aming tarangkahan. At doon, sa gitna ng mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera, nakita ko si Baste. Umiiyak siya ng saganang-sagana, nakayakap sa kanyang ina na si Doña Asuncion na umaarte ring himatayin sa labis na kalungkutan. Hawak ni Baste ang isang mikropono at nakaharap sa buong bansa. Nakikiusap po ako sa sinumang nakakita sa aking asawang si Reyna, wika ni Baste, ang boses ay nanginginig sa pilit na paghihinagpis. Siya po ay may matinding problema sa pag-iisip nitong mga nakaraang buwan. Tumakas po siya mula sa aming tahanan ngayong araw. At ang masakit pa rito, tinangay niya ang malaking halaga ng pera mula sa pondo ng aming kumpanya. Natatakot po ako na baka kung ano ang gawin niya sa kanyang sarili. Reyna, mahal ko, umuwi ka na. Papatawarin kita sa pagnanakaw mo, bumalik ka lang. Napakuyom ang aking mga kamao hanggang sa muling magdugo ang mga sugat sa aking palad. Hindi lamang nila binalak na sunugin ako ng buhay, ngayon ay pinapatay nila ang aking pangalan at dangal sa harap ng buong bansa. Ginawa pa nila akong magnanakaw ng sarili kong yaman. Tumingin ako sa lumang telebisyon. Ang poot ay nag-uumapaw sa aking dibdib. Paano ako makakalaban sa isang napakalaking kasinungalingan kung ang buong bansa ay naniniwala na sa luha ng isang demonyo at sino ang taong handang isugal ang sariling buhay upang pumasok sa lungga ng mga ahas at maghanap ng katibayan para sa akin. Tinitigan ko ang lumang telebisyon. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang kulay sa masikip at madilim na kwarto na aming pinagtataguan. Ang mukha ni Baste
Nabasang-basa ng mga peking luha, ay tila isang nakakadiring palabas na nais kong duraan. Bawat paghikbi niya, bawat pagpunas niya ng kanyang mga mata, gamit ang isang maputing panyo, ay isang patalim na lalong nagbabaon sa aking puso. Ngunit ang patalim na iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay nagdudulot ng isang nag-aapoy na puot na nagbibigay sa akin ng lakas upang bumangon. Pinagmasdan ko ang kanyang mga mata sa screen. Sa likod ng kanyang pag-iyak, nakikita ko ang anino ng isang taong nagdiriwang. Inaakala niyang nagtagumpay siya. Inaakala niyang ang asawang galing sa hirap, ang babaeng ginawa nilang tuntungan upang makaahon sa utang, ay tuluyan ng nabaliw at naglayas patungo sa sarili nitong kawalan. Ang hindi niya alam, ang babaeng kanyang nilinlang, ay natutong lumaban sa mga pinakamabagsik na pating sa mundo ng negosyo. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Pinatay ko ang telebisyon dahil hindi ko na masikmura ang pagmumukha nilang mag-ina. Nilingon ko si Mina na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano ang aming susunod na hakbang. Sa labas ng kwarto, naririnig namin ang ingay ng mga tricycle at ang malalakas na boses ng mga nagiinuman sa kanto, isang mundong napakalayo sa tahimik at eksklusibong komunidad na aking iniwan. Kailangan natin ng mga mata at tainga sa loob ng bahay na iyon, Mina. Mahina ngunit madiin kong sabi. Hindi sapat ang hinala. Kailangan natin ng matibay na katibayan mula mismo sa kanilang mga bibig bago tayo lumapit sa hukuman. Kapag ginawa natin ito ng padalos-dalos, babaligtarin nila ang sitwasyon at tayo ang lalabas na masama. Kinuha ko muli ang aking telepono at binuksan ang listahan ng mga numero. Sumagi sa aking isipan ang isang tao na hindi kailanman pagdududahan ni Baste at Doña Asuncion, si Andres. Siya ang batang arkitekto na nagdisenyo ng aming malaking aklatan at ng pinalawak na hardin noong nakaraang taon. Mahusay siyang bata, tahimik, at higit sa lahat, may malalim siyang utang na loob sa akin. Ilang taon na ang nakalilipas, nang siya ay nagsisimula pa lamang at walang gustong magtiwala sa kanyang kakayahan, ako ang nagbigay sa kanya ng malaking proyekto. Nang magkasakit ang kanyang ina at mga ilangan ng malaking halaga para sa operasyon sa puso, ako ang nagbayad ng buong bayarin sa ospital nang walang hinihinging kapalit. Alam kong isang tawag ko lamang, ibubuwis niya ang kanyang kaligtasan para sa akin. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang kanyang numero. Sumagot siya pagkatapos ng ikatlong tunog. Senyora Reyna? Gulat na bungad ni Andres mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nanood po ako ng balita ngayon lang. Diyos ko, totoo po ba ang sinasabi ni Sir Bastet? Nasaan po kayo? Gusto ko po sanang pumunta sa inyo ngunit napakaraming pulis sa labas ng inyong bahay. Huminga ako ng malalim upang patatagin ang aking boses. Andres, makinig ka ng mabuti. Walang totoo sa mga sinabi ni Baste. Hindi ako nababaliw at hindi ako nagnakaw ng sarili kong pera. Tumakas ako dahil pinlano nilang mag-ina na patayin ako ngayong araw sa pamamagitan ng pagsabog sa imbakan sa likod ng kusina upang makuha nila ang lahat ng aking yaman at makapaningil sa malaking siguro ng aking buhay. Natahimik ng matagal ang kabilang linya. Tanging ang mabilis at mabigat na paghinga ni Andres ang aking naririnig. Hindi madaling paniwalaan ang ganitong klaseng kasamaan, lalo na mula sa mga taong kilala sa mataas na lipunan bilang mga kagalang-galang na mamamayan. Andres, patuloy ko, nauunawaan ko kung natatakot ka at ayaw mong madamay. Ngunit ikaw lamang ang taong maaari kong hingan ng tulong ngayon. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan na makakapasok sa bahay na iyon nang hindi pinaghihinalaan. Hindi po ako nagdadalawang isip, senyora. Mabilis at seryosong sagot ng binata. Nagulat lamang po ako sa labis na kasamaan ng inyong asawa. Utang ko po sa inyo ang buhay ng aking ina at ang aking kinabukasan. Sabihin ninyo po sa akin kung ano ang kailangan kong gawin at gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang plano na binuo namin ni Abogado Macaraeg. Makikipagkita siya sa isang pinagkakatiwalaang tauhan ng abogado sa isang maliit na kapihan sa kabilang bayan upang kunin ang isang napakaliit na aparatong sumasagap ng boses at nag-iimbak ng mga usapan. Ang aparatong ito ay kasing liit lamang ng isang butones, ngunit may kakayahang kumuha ng malinaw na tunog mula sa malayo. Ang misyon ni Andres ay makapasok sa mansyon kinabukasan, magkunwaring nakikiramay, at itago ang aparato sa loob ng aklatan o opisina ni Baste, kung saan madalas silang mag-ina nag-uusap ng mga palihim na bagay. Pagkatapos ng aming pag-uusap,
Nakaramdam ako ng matinding pagod ngunit may kalakip na pag-asa. Pagsapit ng gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Abogado Macaraeg. Ang unang yugto ng aming pagsalakay ay nagsimula na. Ipinasara na ng mga bangko ang lahat ng aking mga personal na kuwenta at pati na rin ang mga pinagsamang yaman namin ni Baste na nakapangalan sa akin. Ang lahat ng kanyang mga tarheta ay hindi na magagamit. Sa ngayon, pakiramdam nila ay nanalo sila, ngunit kinabukasan, magigising sila sa isang bangungot ng kawalan ng salapi. Kinabukasan ng umaga, habang ako at si Mina ay kumakain ng tuyong tinapay at kape sa aming pinagtataguan, si Andres naman ay nakatayo na sa harap ng mataas na tarangkahan ng aking bahay. Ikinuwento niya sa akin ang lahat ng detalye pagkatapos ng kanyang misyon, at habang nakikinig ako, tila nakikita ko mismo ang mga pangyayari. Ayon kay Andres, ang paligid ng bahay ay tila may namatay. Nakabukas ang malaking pinto sa harap at may mga ipinadalang bulaklak ang mga kasamahan ni Baste sa negosyo. Tila ba nagluluksa na sila sa aking pagkawala kahit hindi pa natatagpuan ang aking katawan. Pinapasok siya ni Mang Tonyo, ang guwardyang sana ay huhuli sa amin ni Mina, nang sabihin ni Andres na nais niyang magbigay ng galang at pakikiramay kay Doña Asuncion. Nadatnan niya si Baste at ang kanyang ina sa malaking sala. Umiinom sila ng tsaa mula sa mga mamahaling tasa na porselana. Nakasuot si Doña Asuncion ng isang itim na bestida. Ang mukha ay ginawang mukhang pagod at malungkot, ngunit napansin ni Andres ang kislap ng mga bagong hikaw na diamante sa kanyang mga tainga. Mga hikaw na pagmamay-ari ko na kinuha nila mula sa aking kabinet. Sir Baste, Doña Asuncion, malalim na nakayuko si Andres. Nakikiramay po ako sa nangyari kay Senyora Reyna. Nabigla po ako nang mapanood ko ang balita. Napakabuti po niyang tao. Bumuntong hininga si Baste at umiling. Nagpapanggap na isang asawang labis na nasaktan. Salamat Andres, ginawa ko ang lahat upang ipagamot ang kanyang isipan, ngunit sadyang matigas ang kanyang ulo. Ang pinakamasakit pa ay ang pagtangay niya sa pondo ng aming kumpanya. Ngayon ay kailangan kong ayusin ang gulo na kanyang iniwan, bukod pa sa sakit ng kanyang paglisan. Hinawakan ni Doña Asuncion ang braso ni Andres. Maupo ka iho, magkape ka muna. Ganyan talaga ang buhay. Minsan ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ay siya pang magdudulot ng pasakit. Ngunit kailangan naming magpakatatag para sa kinabukasan ng pamilya. Nakipagkwentuhan si Andres ng ilang minuto. Pinipigilan ang pagkasuklam habang nakikinig sa kanilang mga kasinungalingan. Nang makaramdam siya ng tamang pagkakataon, nagsalita siya ng may pag-aalinlangan. Nais ko po sanang magpaalam Sir Baste. Dahil narito na rin po ako, maaari ko po bang silipin ang aklatan sandali? Nais ko lamang pong sukatin muli ang bahagi ng kisame malapit sa bintana dahil may naiwan po akong plano para sa pagpapalawak sana nito na ipinag-utos ni Senyora Reyna noong nakaraang buwan. Gusto ko lamang pong isara ang mga dokumento sa aking opisina upang hindi na maging sagabal sa inyo. Walang nakitang pagdududa si Baste. Sige Andres, puntahan mo na. Hindi rin naman namin ginagamit iyon ngayon dahil masyadong magulo ang aming mga isip. Pumasok si Andres sa aklatan, ang silid kung saan madalas akong magbasa ng mga ulat at magplano ng aking mga negosyo. Ang amoy ng mga lumang libro at pinakintab na kahoy ay bumalot sa kanya. Mabilis niyang isinara ang pinto ng bahagya. Sapat upang makita niya kung may papalapit ngunit hindi sapat upang makita siya ng buo mula sa labas. Kinuha niya ang maliit na aparato mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat kaluskos mula sa labas ay nagpapabilis ng pintig ng kanyang puso. Lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa kahoy ng kamagong. Alam niyang dito madalas umupo si Baste kapag kausap ang kanyang ina tungkol sa mga usaping pinansyal. Lumuhod si Andres, nagkunwaring tinitingnan ang ilalim ng mesa at inihanda ang maliit na piraso ng pandikit upang idikit ang aparato sa pinakasulok na bahagi kung saan hindi ito makikita kahit yumuko pa ang sinuman. Dinikit niya ang aparato. Pinindot ang maliit na buton. Umilaw ito ng mahina na kulay pula bago tuluyang nawala, hudyat na nagsimula na itong sumagap ng mga tunog. Nakahinga siya ng maluwag at inayos ang pagkakadikit nito upang hindi mahulog. Ngunit bago pa man siya makatayo at makapagpunas ng pawis sa kanyang noo, nakarinig siya ng mabibigat na yabag na palapit sa aklatan. Ang mga yabag ay huminto sa mismong tapat ng pinto. Dahan-dahang pumihit ang gintong busol ng pintuan na sinundan ng tunog ng pag-awang ng makapal na kahoy. Sino ang nasa loob? Ano ang ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa ko? Isang malamig
at nagdududang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Nanlamig ang buong katawan ni Andres. Ang tinig na iyon ay nagmula kay Baste, matigas at puno ng hinala. Ang anino ng lalaki ay humarang sa liwanag mula sa pintuan, nagpapataas ng kaba sa dibdib ng batang arkitekto. Pakiramdam ni Andres ay huminto ang pag-ikot ng mundo at anumang maling galaw niya ay magiging katapusan ng kanyang buhay. Ngunit naalala niya ang pabor na ibinigay sa kanya ni Reyna, ang buhay ng kanyang ina na nailigtas dahil sa kabutihan ng babaeng nais patayin ng pamilyang ito. Dahan-dahan siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng malaking mesa, pinipilit na patatagin ang kanyang mga tuhod. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang maliit na panukat na bakal. "Patawad po, Ginoong Baste," sagot ni Andres. Ibinaba ang paningin upang magmukhang masunurin at inosente. "Nahulog po kasi ang aking panukat. Sinusuri ko lamang po ang sukat ng mga tabla sa sahig. Dahil naalala ko po ang utos ni Senyora Reyna noong nakaraang buwan na palitan ang mga ito ng mas matibay na kahoy. Nais ko lamang pong tapusin ang aking mga talaan upang tuluyan ko na pong maisara ang proyekto. Pasensya na po kung nagulat ko kayo." Tinitigan siya ni Baste mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay mapula, tila kulang sa tulog at puno ng matinding pag-aalala. Rinig na rinig ni Andres ang malalim na paghinga ng lalaki. Sa kabutihang palad, ang utak ni Baste ay kasalukuyang gulong-gulo dahil sa mga problemang pinansyal, kaya hindi na nito nagawang mag-usisa pa ng malalim. "Sige na, tapusin mo na iyan," wika ni Baste. Ang boses ay may halong pagkainis at pagmamadali. "Marami pa kaming aasikasuhin ng aking ina. Kapag tapos ka na diyan, umalis ka na agad. Wala kaming panahon para asikasuhin ang mga lumang plano sa bahay na ito." Tumango si Andres ng paulit-ulit at nagkunwaring nagsusulat sa kanyang maliit na kwaderno. Nang tumalikod na si Baste at tuluyang umalis sa pasilyo, nakahinga ng maluwag ang binata. Pinunasan niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang aparato ay ligtas at nakadikit ng maayos sa pinakasulok ng ilalim ng mesa. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at lumabas ng mansyon nang walang sinumang pumipigil sa kanya. Nang makarating siya sa kanto, malayo sa paningin ng mga guwardiya, mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa abogado ni Reyna. Ang patibong ay nakahanda na. Sa kabilang banda, sa loob ng masikip at mainit na kwartong inuupahan namin ni Mina, nakaupo ako sa sahig habang nakatitig sa isang maliit na itim na kahon na ibinigay sa akin ng tauhan ni Abogado Macaraeg. Ang kahon na iyon ang tagatanggap ng mga tunog mula sa aparatong ikinabit ni Andres. Sa unang ilang oras, tanging ang tunog ng paglilinis ng mga kasambahay at ang paghampas ng hangin sa bintana ang aming naririnig. Ngunit pagsapit ng hapon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa aklatan. Sumunod ang mabibigat na yabag ni Baste at ang kaluskos ng bestida ni Doña Asuncion. Pabalagbag na ibinagsak ni Baste ang isang kumpol ng mga papel sa ibabaw ng mesa, sapat upang umalingaw-ngaw ang tunog sa aming maliit na tagatanggap. "Ina, hindi ko na alam ang gagawin ko!" Sigaw ni Baste. Ang boses ay puno ng matinding gulat at galit. "Nagpunta ako sa 3 bangko kanina. Lahat ng aking mga tarheta ay hindi gumagana. Sinubukan kong kumuha ng salapi mula sa ating mga nakatagong kuwenta, ngunit sinabi ng tagapamahala na ang lahat ng yaman ay pansamantalang isinara dahil sa isang kautusan mula sa hukuman. Wala tayong makuhang kahit isang kusing." "Paano nangyari iyon?" Matinis at nanginginig na sagot ni Doña Asuncion. "Patay na si Reyna, o kahit paisipin ng mga pulis na siya ay nawawala, hindi maaaring isara ng bangko ang mga kuwenta ng ganun-ganun lamang maliban na lang kung may nag-utos sa kanila bago siya nawala. Ang babaeng iyon, baka may hinala na siya, bago pa man siya tumakas." Narinig ko ang tunog ng pagkabasag ng baso. Marahil ay itinapon ito ni Baste sa pader dahil sa labis na pagkabigo. Nagtitinginan kami ni Mina. Kumakabog ang aking dibdib, ngunit hindi dahil sa takot kundi dahil sa nalalapit na tagumpay. Unti-unti na silang nasasakal sa sarili nilang kasakiman. "Kasalanan mo ito, ina!" Patuloy na sigaw ni Baste. "Kung hindi mo sana pinilit ang kahangalang plano na pasabugin ang imbakan ng gas sa kusina, sana ay nakuha na natin ang lahat ng walang sagabal. Ikaw ang nagbayad sa mga manggagawa para luwagan ang tubo ng gas. Ikaw ang nag-utos sa akin na huwag siyang palabasin at bayaran ang mga guwardiya sa tarangkahan. Kung ginawa na lamang natin itong tahimik habang siya ay natutulog,
Sana ay nasa atin na ang kanyang katawan at nakuha na natin ang milyon-milyong siguro ng kanyang buhay. Tumulo ang aking mga luha. Ang huling piraso ng pagmamahal na natitira sa aking puso para sa lalaking ito ay tuluyan ng naging abo. Sa wakas, narinig ko rin mula mismo sa kanyang mga labi ang pag-amin. Wala na silang kawala. Ang bawat salita nila ay malinaw na naitala at kasalukuyang naririnig din ni Abogado Macaraeg sa kabilang linya. "Huwag mo akong sisihin, Baste." Ganti ng matanda. Ang boses ay palahaw ng isang taong nawawalan ng pag-asa. "Ginawa ko iyon para sa atin. Para mabayaran ang mga utang mo sa sugal na pilit mong itinatago. Ngayon, kailangan nating mag-isip ng mabilis. Mayroon tayong malaking pagtitipon bukas ng gabi, isang padasal para sa kaluluwa ng iyong asawa. Darating ang lahat ng mayayamang negosyante at mga politiko na pwedeng magpautang sa atin. Kailangan nating ipakita na matatag tayo at hindi tayo apektado ng pagkawala ng pera. Ngunit paano ang mga nagpapautang na nagbabanta na sa aking buhay?" Tanong ni Baste. "Wala tayong ibabayad sa kanila ngayon. Iyon ang dahilan, kaya kinausap ko si Yanto kaninang umaga." Sagot ng matanda, ang tinig ay bumalik sa pagiging malamig at malupit. "Ibinigay ko sa kanya ang susi ng mamahaling sasakyan ni Reyna. Ibabagsak niya iyon sa isang malalim na bangin sa kabilang probinsya ngayong gabi at susunugin upang hindi na makilala. Palalabasin natin na tinangay ni Reyna ang sasakyan sa kanyang pagkabaliw at nahulog sa bangin. Kapag nakita ng mga pulis ang sunog na sasakyan, mas mapapabilis ang pagdeklara sa pagkamatay niya at mapipilitan ang kumpanya ng siguro na ibigay sa atin ang salapi bago pa man matapos ang linggong ito." Nanigas ako sa aking kinauupuan. Hindi lamang nila nais nakawin ang aking yaman, gagamitin pa nila ang aking sariling sasakyan upang lumikha ng isang peking trahedya. Wala silang sinasanto, wala silang ititirang dignidad para sa akin. Tiningnan ko si Mina. Tumango siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng tapang na hindi ko nakita sa kanya noong mga nakaraang araw. Kinuha ko ang telepono at mabilis na tinawagan si Abogado Macaraeg. Ipinaalam ko sa kanya ang eksaktong plano ni Baste tungkol sa sasakyan at ang pangalan ng taong binayaran nila upang gumawa ng krimen. Sinabi ng abogado na makikipag-ugnayan agad siya sa mga matataas na opisyal ng pulisya upang abangan ang tinatawag nilang Yanto bago pa man ito maihulog ang sasakyan sa bangin. Tumayo ako mula sa sahig, pinagpaga ng aking maruming palda at humarap sa maliit na salamin sa dingding ng kwarto. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang maamong asawa na palaging nakayuko at sumusunod sa mga utos ng matapobreng gibyenan. Ako ngayon ang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil at lumabas na mas matigas pa sa bakal. Pinlano nilang wasakin ang aking pangalan. Pinlano nilang sunugin ang aking sasakyan. At bukas ng gabi, magdadaos sila ng isang malaking pagtitipon sa mismong mansyon na aking ipinundar, isang pagtitipon upang ipagdiwang ang aking pekeng kamatayan sa harap ng lipunan. Ngumiti ako ng napakatamis ngunit malamig, panahon na upang bumalik mula sa mga patay. Ngunit paano ko haharapin ang mga demonyo sa mismong pagtitipon na inihanda nila para sa akin, nang hindi nila nalalaman na dala ko na ang sinturon ng katarungan na tuluyang sasakal sa kanilang mga kasinungalingan. Malamig ang hangin noong gabing iyon, ngunit ang aking dugo ay kumukulo sa matinding pananabik at pagkauhaw sa katarungan. Nakatayo ako sa harap ng isang lumang salamin, sa loob ng silid na inihanda ni Abogado Macaraeg para sa akin malapit sa istasyon ng kapulisan. Wala na ang punit at maputik na palda na suot ko nang tumakas kami ni Mina. Pinalitan ko ito ng isang itim na formal na kasuotan, isang damit na sumisimbolo hindi ng pagluluksa, kundi ng paglilitis. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay nagliliyab sa tapang. Handa na akong bawiin ang lahat ng ninakaw sa akin, pati na ang aking dangal. Habang lulan ng sasakyan patungo sa aking mansyon, kasama si Abogado Macaraeg at dalawang sasakyan ng mga alagad ng batas na nakasunod sa amin, binalikan ko sa aking isipan ang mga nangyari kani-kanina lamang. Ayon sa ulat ng puno ng kapulisan, nahuli nila ang lalaking nagngangalang Yanto sa gilid ng isang bangin sa lalawigan ng Rizal. Bago pa man ito masindihan ang gasolinang ibinuhos niya sa aking sasakyan, pinaligiran na siya ng mga pulis. Sa takot na makulong ng panghabang buhay, mabilis na kumanta si Yanto. Inamin niya na binayaran siya ng asawa kong si Baste at ng biyenan kong si Doña Asuncion upang palabasin na nahulog ako sa bangin. Nasa kamay na rin ng mga awtoridad ang patunay ng pera na inilipat mula sa lihim na taguan ni Baste patungo kay Yanto. Kompleto na ang patibong.
wala na silang lusot. Pagdating namin sa labas ng malaking tarangkahan ng aking komunidad, nakita ko ang napakaraming magagarang sasakyan na nakaparada sa kalye. Ang buong mansyon ay nagliliwanag. Mula sa labas ay naririnig ko ang malungkot na tugtugin ng mga biolin na inupahan pa ni Doña Asuncion upang magbigay ng pekeng kalungkutan sa paligid. Ang mga guwardiya sa labas ay mabilis na pinusasa ng mga pulis nang walang anumang ingay upang hindi makaabot sa loob ang aming pagdating. Bumaba ako ng sasakyan. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi sa aking hardin. Dito sana nila ako papatayin, ngunit dito rin magtatapos ang kanilang maliligayang araw. Dahan-dahan kaming naglakad, patungo sa pangunahing pintuan. Ang mga pulis ay tahimik na nakapwesto sa mga gilid, naghihintay ng aking hudyat. Sumilip ako mula sa awang ng malaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Ang malawak na sala ay puno ng mga kilalang tao, mga matataas na opisyal ng pamahalaan, mga kasosyo sa negosyo, at mga kamag-anak ni Baste na noon pa man ay palagi nang umaasa sa aking bulsa. May mga mamahaling pagkain sa mahabang lamesa, at sa gitna ay may isang malaking larawan ko na pinalibutan ng mga puting rosas. Isang nakakadiring palabas ng pagluluksa. Sa harap ng lahat, nakatayo si Baste, may hawak na kopa ng mamahaling alak, at si Doña Asuncion na nakasuot ng napakagarbong itim na bestida na may itim na lambong sa mukha. Nagsasalita si Baste. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mga kaibigan, pamilya, mga kasama sa negosyo. Wika ni Baste. Ang tinig ay pilit na pinanginginig upang magmukhang umiiyak. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi upang ipagdasal ang kaluluwa ng aking mahal na asawang si Reyna. Kahit na tinangay niya ang malaking halaga ng aming kumpanya dahil sa pagkawala ng kanyang katinuan, at kahit pa nakita ng mga pulis ang kanyang sunog na sasakyan sa ilalim ng bangin kani-kanina lamang, pinapatawad ko na siya. Ang mahalaga ay manatiling matatag ang aming pamilya at ang ating mga negosyo. Ako na po ang tatayong pinuno ng lahat ng kanyang naiwan. Narinig ko ang bulungan ng mga tao, mga salita ng awa para sa lalaking ubod ng sinungaling. Hindi ko na hinintay pang tapusin niya ang kanyang talumpati. Itinulak ko ng buong lakas ang dalawang malalaking pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay umagaw sa atensyon ng lahat. Tumigil ang pagtugtog ng mga biolin. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay napalingon sa aking direksyon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Nakita ko ang paghulog ng isang ginang sa kanyang baso na nabasag sa marmol na sahig. Tila sila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Humakbang ako papasok. Ang aking mga sapatos ay lumilikha ng matapang na tunog sa bawat paglapat sa sahig. Nakataas ang aking noo. Diretso ang tingin sa mag-inang ngayon ay namumutla at tila naging mga rebultong bato. Reyna, pautal-utal na sambit ni Baste. Nabitawan niya ang kopa ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Paanong, buhay ka? Ang sasakyan. Hindi makapagsalita si Doña Asuncion. Ang kanyang bibig ay nakanganga at nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakakapit sa braso ng kanyang anak upang hindi matumba. Bakit, Baste? At malamig at malakas kong sagot. Umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan upang marinig ng lahat ng kanyang mga panauhin. Nabigo ba ang binayaran mong tao na si Yanto na isama ako sa paghulog ng sasakyan sa bangin? O nabigo ba ang plano ninyong mag-ina na pasabugin ang tangke ng gas sa imbakan habang ako ay nasa loob? Nagkagulo ang mga panauhin. Nagbulong-bulungan ang mga matataas na opisyal. Sinubukan ni Baste na lumapit sa akin. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang nag-aalalang asawa. Mahal ko, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na talaga. Halika, magpahinga ka na sa itaas. May sakit ka lamang sa pag-iisip. Mga guwardiya, ilabas ninyo muna ang mga panauhin. Isara ninyo ang pinto. Sigaw ni Baste, balisa at pinagpapawisan ng malapot. Ngunit bago pa man may makagalaw sa kanyang mga utusan, pumasok si Abogado Macaraeg kasama ang mahigit 10 alagad ng batas na armado. Humarang sila sa pagitan ko at Nina Baste. Wag na wag kayong lalapit sa aking kliyente. Matigas na utos ni Abogado Macaraeg. Baste, Doña Asuncion, inaaresto kayo sa salang pagtatangkang pumaslang at panloloko sa kumpanya ng seguro. Mayroon din kaming katibayan ng inyong pagtatangkang nakawin ang mga yaman ni Senyora Reyna. Ito ay isang paninira, isang malaking kasinungalingan. Matinis na palahaw ni Doña Asuncion,
Pilit na itinataboy ang pulis na humawak sa kanyang braso. Kami ang mga biktima rito. Ang manugang kong iyan ay magnanakaw at baliw. Wala kayong katibayan. Bumaling ako kay Abogado Makaraeg at tumango. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang maliit na makina at ikinabit ito sa isang malaking tagapagpalakas ng tunog na ginagamit para sa mga biolin. Pinindot niya ito at umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang boses ni Baste at Doña Asuncion mula sa aparatong ikinabit ni Andres sa aklatan noong nakaraang araw. Narinig ng lahat ng mga negosyante, ng mga politiko, at ng buong angkan nila ang malinaw na pag-uusap. Narinig nila ang pag-amin ni Doña Asuncion tungkol sa pagluwag ng tubo ng gas. Narinig nila ang galit ni Baste tungkol sa mga isinarakong kuwenta sa bangko. At narinig nila ang buong plano tungkol sa pagpapabagsak ng sasakyan sa bangin kay Yanto. Walang anumang pagdududa, iyon ay mula mismo sa kanilang mga labi. Ang mga mukha ng mga panauhin na kanina ay nakikiramay ay napalitan ng pandidiri at matinding galit. Ang mga kasosyo ni Baste sa negosyo ay isa-isang umiling at mabilis na naglakad palabas ng pinto, ayaw madamay sa malaking eskandalong ito. Wala nang natitirang kakampi ang mag-ina. Ang kanilang mataas na posisyon sa lipunan, ang kanilang pinangangalaga ang pangalan, ay gumuho sa isang iglap. Dinala ninyo ang pamilyang ito sa putik, Baste, sabi ng isang matandang lolo ni Baste bago ito tuluyang lumabas ng mansyon. Kayo ang tunay na baliw. Wala nang nagawa si Baste kundi ang mapaluhod sa sahig, umiiyak, hindi na pekeng luha, kundi luha ng matinding pagsisisi at kahiyaan. Nilapitan ko siya, tiningnan siya mula sa ibabaw, at ibinuhos ang lahat ng galit at sakit na naipon sa aking dibdib. Binigyan ko kayo ng buhay na hindi ninyo kailanman mararanasan kung hindi dahil sa aking paghihirap, malamig kong sabi habang tinititigan ang kanyang umiiyak na mukha. Ibinangon ko kayo sa utang, binihisan ko kayo ng dangal, ngunit pilit ninyo akong ibinaon sa lupa dahil hindi ninyo matanggap na ang lahat ng kinakain ninyo ay nagmumula sa kamay ng isang babaeng galing sa lansangan. Ngayon, babalik kayo sa kawalan at mabubulok kayo sa loob ng kulungan kung saan kayo nababagay. Tuluyang pinusasan ng mga pulis ang mag-ina at kinaladkad palabas ng mansyon. Ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Doña Asuncion ay umalingaw-ngaw sa gabi, ngunit wala nang sinumang nakinig sa kanya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na sala, napapaligiran ng mga naiwang pagkain at bulaklak. Nakaramdam ako ng matinding pagod, ngunit ang bigat sa aking dibdib na ilang araw ko nang dinadala ay tuluyan ng nawala. Mula sa likuran, naramdaman ko ang isang mahigpit na yakap. Si Mina. Dumating siya kasama ang ilang alagad ng batas na nag-ayos ng mga naiwang kalat. Umiiyak siya sa tuwa at kaluwagan. Niyakap ko siya pabalik. Siya ang tunay kong pamilya, ang taong hindi nag-atubiling isugal ang sariling buhay upang iligtas ang buhay ko. Ligtas na tayo, Mina. Bulong ko sa kanya. Wala nang mananakit sa atin. Bukas na bukas din, aayusin natin ang mga papeles. Hindi ka na isang kasambahay. Ikaw na ang magiging pangunahing tagapamahala ng aking mga negosyo at itatayo natin ang isang pampublikong bahay kalinga para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang mga asawa. Hindi na tayo muling yuyuko sa sinuman. Nakangiti kaming dalawa habang pinapanood ang mga naglilinis na unti-unting tinatanggal ang mga bakas ng madilim na nakaraan sa loob ng bahay. Naibalik ko ang lahat, ang yaman, ang kapayapaan, at ang katarungan na ipinagkait sa akin. Ang kabanatang ito ng aking buhay na puno ng lason at panlilinlang ay tuluyan ng nagsara. Ako si Reyna, at ngayon, tunay ko nang hawak ang setro ng aking sariling kaharian. Ngunit kinabukasan, habang ako ay nagkakape sa hardin at nilalanghap ang sariwang hangin ng isang bagong umaga, isang maliit na sobreng walang pangalan ang iniabot sa akin ng bagong guwardiya ng bahay. Pagbukas ko nito, nakita ko ang isang lumang larawan ko at ni Baste noong bago pa lamang kami ikinakasal. Ang larawan ay napunit sa gitna, at sa likod nito ay may nakasulat na isang pangungusap gamit ang pulang tinta. Tila isinulat ng isang taong nanginginig ang kamay dahil sa matinding puot. Sino kaya ang nagpadala ng babalang ito na nagsasabing hindi pa natatapos ang lahat at ang tunay na laro ay bago pa lamang mag-uumpisa?